Magandang araw, kaibigan. Handog namin ay mga kwento ng pag-ibig, nakikiliti sa inyong mga puso at magbibigay ng inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating pa na upload. Larawan ng kasiyahan ang isang may edad na babae na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Bakas sa mukha nito ang natural na kagandahang hindi nagawang pawiin ng nagdaang panahon. Napalingon ang karamihan nang magsalita ang isang ginang na nakatayo malapit dito, mas bata ng may 30 taon. Nais kong hingin ang atensyon ninyong lahat, ani Jovelyn Comilla. Si Macdel na noon ay nakikipag-usap sa pinsang si Jepoy ay napalingon pagkarinig sa tinig ng ina. Walang 10 dipa ang layo niya buhat dito. Ipinakikilala ko ang babaeng pakakasalan ng aking anak, ang aking uniko iho, si Macdel. Ito ay walang iba kundi si Bianca Medrano, ang apo ni Doña Rosalinda. Natigilan si Macdel. Kung nabigla man siya, ay mabilis iyong naikubli. Sa 28 taon ng buhay niya, ay ngayon lamang nang himasok ang ina sa ganoong bagay. Oo, naroon at sumisigunda ito sa kanyang daddy kapag nagpapaalala ang huli na baka tumanda siyang binata. Pero hindi ganito ang inaasahan niya. "You're a dark horse, Macdel. Nagawa mo akong papaniwalain na wala sa bokabularyo mo ang kasal," ani Jepoy. Tinapik siya nito sa balikat. Waring sinasabi na lapitan niya ang babaeng nagngangalang Bianca. "Napakaswerte mo, pinsan. Wala na yata sa mga naging nobya mo ang kasing ganda niya. Ang ipinagtataka ko, bakit ngayon ko lang siya nakita?" Gusto niyang sabihin, pareho tayo, ngayon ko lang rin siya nakita. Pero akala ko ba sila? Hindi na narinig pa ni Macdel ang sinasabi ng pinsan. Pasimpleng hinagod niya ng tingin ang dalaga habang marahang lumalakad patungo sa kanyang ina. Tama nga si Jepoy. Napakaganda ni Bianca. Malaanghel pa ang mukha nito. Tiningnan niya ang kanyang mama. Hinahagip ang mga mata nito, pero mailap ang mga iyon. Alam nito na hindi niya gusto ang nangyayari. Inilibot niya ang paningin sa mga bisita sa paligid, saka naalala ang ipinagdiriwang ng gabing iyon. Anibersaryo ng kasal ng kanilang mga magulang. Parang hinihintay lang ng kanyang ina na magsidating ang importanteng bisita bago inansyo ang kanyang engagement. "Macdel?" Bianca wasted no time addressing him. Napaarko ang kilay niya nang uuyam ang pilit ng ngiti sa mga labi. Hinawakan ng babae ang kanyang pisngi at hinalikan siya sa labi na parabang matagal na silang magkakilala at dati na nilang ginagawa iyon. Nagpaubaya siya. Ito ang tipo ng babaeng hinding-hindi niya pagtitiyagaan. Hindi ngayon ang gabi para kumprontahin ng ina. "Magandang gabi, Nyora Linda," bati niya sa Donya. Iyon ang talagang tawag dito. Walang pagkukunwari ang respeto niya sa matanda. Bukod sa pagkakataong ito, ay isang beses pa lang niyang nakaharap ang abuela ni Bianca. Kaarawan noon ng kanyang mama at nagdiwang sila sa isang sikat na hotel. That was years ago. Nakita ka na ni Bianca sa isang party, pagbibigay impormasyon nito. Gustong matawa ni Macdel. Ayaw lang niyang maging impertinente sa harap ng matatanda. Dared he believe na pagkakita sa kanya sa party na iyon ay nagkagusto na kaagad sa kanya ang Bianca na ito at ngayon ay gusto nga siyang mapangasawa? Wow, hanga siya sa impluwensya ng babae. Pinilit niyang tumingin ng tuwid sa mga mata ni Doña Linda pero hindi tumugon.
Imahinasyon lang ba niya o talaga bang ang pagpapaumanhin sa ekspresyon ng matanda? Sinipat niya ng tingin ang katabing dalaga na sa pagkarinig niya ay pakakasalan niya. Pinagmasdan niya ang kaaya-aya nitong mukha at ang malapor sila ng kutis, ang tuwid na buhok na halos umabot sa baywang nito, ang hugis pusong labi at ang matangos na ilong. Kung ganda lang ang hanap niya sa babae, higit pa ito sa pasado. "Macdel, gising ka pa ba? Buksan mo ang pinto," ani Eliza. Mag-aalas 3 na ng umaga. May 2 oras na nakakaraan mula nang umalis ang mga bisita at natapos ang kasiyahan. Ang totoo ay nakatulog na siya. Naalimpungatan siya nang marinig ang mararahang katok sa pinto. Alam niyang hindi matahimik ang kanyang ina sa multong ginawa nito. Nagkamali ito at gustong humingi ng paumanhin. Binuksan niya ang pinto at tinungo muli ang kama para maupo sa gilid niyon. Sapo ng kanang palad ng mukha. Naramdaman niya nang ilapat ng ina ang pinto. "Sorry, ma, hindi kaagad kita narinig," aniya. "Macdel, tumingin ka sa akin." Nanatili siyang nakatungo. "I think she's perfect for you," tumawa siya. "I don't think so, mama." Alam ni Jovelyn ang tonong iyon ng anak. Kapag sinabi ni Macdel na hindi pwede, ay hindi uubra sa kanya ang sinuman. Naupo ito sa kanyang tabi. Hinarap niya ang kanyang ina. Tahimik itong umiiyak. "I'm sorry, anak. Hindi ko..." Kinabig niya at tahimik na umiyak ang babae sa balikat niya. "Tama na, mama. Hindi kita sinisisi. Alam kong pagtanaw mo ng utang na loob kay Doña Linda." Pinag-aral lang matanda si Jovelyn dahil anak ito ng isang napakalapit na kaibigan na maagang pumanaw. Matalino ang kanyang mama, kaya hindi nang hinayang si Doña Linda na gastusan ng edukasyon nito. Ipinadala pa nito sa ibang bansa upang mag-aral. Pero nakilala ni Jovelyn ang kanyang papa at nakalimutan ang pangako sa Donya. Iniwasan ng kanyang mama ang matandang babae sa loob ng matagal na panahon. Pero nang magkataong magkita ang dalawa, ay walang narinig na sumbat ang kanyang ina mula sa senyora. Labis ang naging usig ng sariling konsensya nito. "Hindi ko talaga alam," nang sabihin ni Doña Linda sa akin na nag-aalala siya kung sino nang mang-iiwan sa kanyang apo sa sakaling mawala siya. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko na pumapayag sa hindi na nito na ituloy ang gustong sabihin. Napahikbi ito. Gustong matawa ni Macdel. Para sa kanya, ang ibang tao ang nangangailangan ng proteksyon mula sa isang laki sa layaw na katulad ni Bianca. "Matulog ka na, mama. Siguradong wala akong magiging problema tungkol kay Bianca. Maliban na lang sa paghahanap ng paraan kung paano siya hihiwalayan ng dalaga." Nag-aatubili pa si VJ kung itutulak ang pinto pabukas nang may isang lalaking nagsalita sa tabi niya. "Bianca?" Nakangiting bati nito. Hindi alam ng dalaga kung itutuwid ang pagkakamali ng matanda at magpapakilala bilang kakambal ng una. Bago pa siya nakapagsalita, ay nagtanong na ito. "May kailangan ka sa iyong papa?" "Opo." Nagtaas ito ng kilay na para bang nagbibiro siya. Naisip niya tuloy kung may mali sa sagot niya. Binuksan ng lalaki ang pinto ng law office at nagkasunod silang pumasok sa loob. "Maupo ka muna." Nakita ko si Eliza sa coffee shop sa ibaba. May hawak ding paper cup ng inumin ang lalaki. Nasa 3 palapag ng building ang opisina ng kanyang ama. "Maiwan na kita." Tumuloy ito sa isang 3 pribadong opisina na nasa silid na iyon. Maya-maya ay pumasok ang isang eleganteng babae. Dala ang 2 baso ng mainit na inumin. "Bianca?" Tila dismayadong bati nito. Ngayon niya naisip na magiging anino siya ng kakambal sa buong panahong ilalagi niya rito sa Pilipinas. Mabuti na lang
at sa loob ng ilang araw ay paalis na rin siya. Alyssa, pagbabaka sakali niya. Magkanong kailangan mo? Medyo busy ang papa mo at kailangan ko siyang makausap. Alam niyang perpekto ang Tagalog niya. Tinitigan siya ng babae. Naisip niyang hindi na kailangang sabihin pa rito kung sino talaga siya. Hindi naman siya magtatagal. Very well. Alam kong masyado kang mainipin. Lumakad si Alyssa patungo sa desk nito. Ito marahil ang receptionist ng 3 abogado sa suit na iyon. Salamat, ani BJ. Sukat doon ay tumawa ito. Salamat? Now you really surprise me, Bianca. Sa loob ng 6 na taong pagkakilala ko sa iyo, ngayon mo lang ginamit ang salitang iyan. Pauyam itong ngumiti. Your fiancé must be teaching you manners then. Fiancé? Si Macdal Garcia. I don't think she has broken up the engagement yet, or has he? Nangingislap ang mga mata nito na tila naghihintay ng kumpirmasyon galing sa kanya. Minabuti niyang huwag itong sagutin. Pinagmasdan ni Alyssa ang anak ng isa sa mga amo nito. She had never known Bianca to be so well-mannered and reserved. Palihim itong sinisipat ang dalaga na kalmanteng nakatitig sa mga rosas na nasa porcelain vase sa center table. Si Bianca na marahil ang pinakamagandang babae na nakita nito. Sa pagkakataong ito ay tila 10 beses ang itinangkad ng katangiang iyon. Napakaganda ng kutis ni Bianca, pero para kay Alyssa ay tila may mali sa sitwasyon. Hindi nga lamang nito matukoy iyon. Sandali lang, may kausap pa ang papa mo sa phone, anito. Tumingin sa wristwatch na suot si VJ, o mas kilala sa pangalang Bianca Jane. Pasado 10:00 ng umaga. Pagkagaling dito ay sa hotel na tinutuluyan ang balik niya. Hihintayin niyang dumating sa bansa ang kapatid sa ina at ang stepbrother niya bago bumalik ng Australia. Aalamin lang niya ang pahinang ito ng kanyang buhay at pagkatapos ay habang buhay na niya itong tatalikuran. Magagawa nga ba niya iyon? Paano kaya siya tatanggapin ng kakambal? Matutuwa ba ito sa kaalaman na mayroon itong kapatid? Kahati? Noon bumukas ang isa sa mga pinto sa loob ng malaking silid na iyon. Lumabas ang isang matangkad na lalaking mahigit 50 anyos marahil ang edad kung pagbabatayan ang puting buhok nito. Namutla ito nang magtama ang kanilang mga paningin. Bianca? Tila nawala ng kulay ang buong mukha nito. Kitang-kita ni VJ ang pagsisikap nito na magpakahinahon. Sa lahat ng ito ay nanatiling estatwang nanonood ang receptionist na si Alyssa. Nais nitong mapaismid sa epekto ng dalaga sa ama. Marahil ay may malaking kalukuhang kinasangkutan si Bianca at gaya ng dati, kailangan ng dalaga ng pera. Nakaupo pa rin ang babae na para bang hindi nakikilala ang sariling ama. Attorney Garcia, untag ni Alyssa na nakabawi mula sa panunood nito. Garcia, ngayon lang nagrehistro sa isip ni VJ ang apelyido, bagaman kanina ay may naramdaman siyang recognition mula sa tingin nito. Iyon marahil ang tinatawag na lukso ng dugo. Ang lalaking ito ang kanyang papa. Sinikap niyang intindihin ang sinasabi nito. Oo, Alyssa, ipareschedule mo ang meeting ko kay Manuel. Kailangan kong makausap ang anak ko. Pinapasok siya ng ama sa opisina nito. Itinuro nito ang isang leather sofa na nakakatulad ng nasa reception area. Nanatili itong nakatayo at nakatingin sa kanya. Baka sa mukha nito ang pagkalito. Marahil po ay alam kong hindi ikaw si Bianca. Hindi alam ni VJ kung ikatutuwa iyon o ikabibigla. Masaya ba siya dahil nakilala siya ng tunay niyang ama? Nagkausap po kayo ng stepfather ko? Walang nabanggit si Tony Cheng sa kanya. No.
Nakausap ko lang siya noong mamatay ang iyong mama. That was 3 years ago. Tumalikod sa kanya si Attorney Carlo Ignacio at naglakad patungo sa table nito. Nakita niyang bahagya nitong minasay ang sentido bago naupo sa swivel chair. Ang sabi po ng mama ko ay, may kapatid ako. Makuha niya kayang tawaging papa ang estrangherong ito sa loob ng sandaling panahon na mananatili siya rito sa bansa? Paano po ninyo nalaman kaagad na hindi po ako si Bianca? Noong lumabas ako kanina, bala ko nang umalis. Katatawag lang ng pamilya ng boyfriend ni Bianca na aksidente sila. Napakahina ng tinig nila, mauupos ang may-ari kahit nakaupo na ito. Nasa hospital ba ang kakambal ko? Walang sagot. She is not dead. Aniyang nanlamig ang buong katawan. Ito ba ang dahilan kaya ngayon lang siya naglakas ng loob na umuwi ng Pilipinas? Para sa huling pagkakataon ay makita ang kapatid? I was a little too late. Iyon din ang gusto kong paniwalaan, at nang makita kita kanina, iniisip kong nagbibiro lamang ang tumawag. Naramdaman ni VJ ang pagpipigil ng kaharap na babasag ang boses. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Nagpatuloy ito. Pero mahirap ipagbiro ang ganoong bagay. At bagaman magkahawig kayo, napakalaki ng pagkakaiba ninyong dalawa. Siguro ay naramdaman ko iyon. Nasaan po si Bianca ngayon? Nasa Baguio. Nagdesisyon ang pamilya ng lalaki na doon na lamang sila. They arranged a quiet funeral for them. Napabuntong hininga ang abogado. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Them? Hindi rin nakaligtas ang kasintahan niya. Ikakasal na sila, aniya. Nangihinayang para sa kaligayahan ng kakambal. Naalala niya ang sinabi ni Eliza. Hindi ang lalaking pakakasalan niya ang kasama ni Bianca. Wala sa tinig ng ama ang paumanhin para sa kanyang kapatid. He's a good father. VJ decided to stand by his daughter like that. May ipapakiusap ako sa iyo, anak. Lumapit ang matandang lalaki sa kanya. Naupo sa tabi niya at hinawakan ng kanyang kamay. Napalunok siya. Tinawag siyang anak ni Attorney Carlo Ignacio, maski hindi siya lumaki sa piling nito. Sasama po ako sa inyo papuntang Baguio. Gusto ko po siyang makita, pakiusap niya. Nauunawaan ko, pero hindi ako sang-ayon. Kapag tumingin ka sa salamin, nakita mo na si Bianca. Ayokong ang una at huli mong alaala sa kanya. Muli itong tumayo at lumayo sa kanya. Alam niyang napaiyak din ito nang pumatak ang luha niya. Nang makita kita kanina, I thought na mamalikmata lang ako. Na totoong si Bianca ang naroon. Buo na ang pasya ko. Buo na ang pasya ko. I don't want you to see and remember your sister as cold and lifeless as you would kung sasama ka. Kahapon lang, napakaayos na mga plano niya. Muli siyang hinarap ng ama. Nais kong malaman mo si Bianca bilang isang tao. Buhay na buhay ang kanyang mga mata at ang kanyang mga ngiti. Kagaya mo, nilapitan siya nito. Kung gayon po, ano ang ipapakiusap ninyo? Inalala ko ang iyong mama, ang lola mo. Nais ninyong ako ang magsabi sa kanya? Sige po, gusto ko rin siyang makilala. Umiling ito. Hindi, the news might kill her. Sa kalagayan niya ngayon, and I cannot survive another loss in the family. Nais kong umuwi ka sa bahay ngayon at magpanggap bilang si Bianca. Sumang-ayon kaya si Venice sa planong pagpapanggap bilang si Bianca na kanyang kakambal? Ano ang kahihinatnan ng mga pangyayaring ito?
Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang mga kaganapan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po and keep safe everyone.